Sa isang maliit na karinderya sa Quiapo, Maynila, may isang babay na sa loob ng 22 taon ay paulit-ulit lang ang ginagawa sa araw-araw. Siya si Maria Santos. Tuwing sasapit ang alas 2:02 eng hapon, itinitigil niya ang lahat ng kanyang ginagawa, titinggala sa langit at tahimik na luluha dahil noong Setyembre 12, 1987 sa eksaktong oras na iyon, ang kanyang siyam na taong gulang na anak na si Miguel ay naglaho na parang bula sa kahabaan ng Recto Avenue sa loob ng 22 taon. Walang araw na kinalimutan niya ang kanyang anak. Nabuhay siyang tila isang sirang orasan na huminto sa sandaling iyon. Ngunit isang araw, isang lumang sulat na walang pangalan ng nagpadala ang dumating para sa kanya. Sa pagbukas niya ng liham, ang kanyang mundo ay tuluyan ng nagbago. Inay, habang buhay niyo po akong pinagsinungalingan, buhay po ako. Ito ay sulat mula sa kanyang anak na dumating pagkatapos ng 22 taon, ngunit naglalaman ito nga katotohanan kahit sa panaginip ay hindi niya inaasahan. Ano nga ba ang nangyari sa bata at bakit ngayon lang dumating ang sulat na ito? Ang kwentong ito ay yayanig sa inyong nga puso. Bawat sandali ay may nakabang na hindi inaasahang pagbabago at sa huli isang madamdaming katotohanan na hindi mo mapipigilang luhaan ang mabubunyag. Mag-subscribe sa aming channel na Bulong ngang Kaluluwa at i-click ang like button. At sa comment section sabihin ninyo kung saan ninyo pinakikinggan ang kwentong ito. Sa loob ng maliit na karinderya sa Quiapo, si Maria Santos ay nagpupunas ng sahig gamit ang isang lumang basahan. Ang kanyang nga kamay para sa isang babaeng nasa 50 anyos ay lubhang magaspang. Ang maguhit sa kanyang mukha ay hindi lamang tandaeng katandaan kundi malalalim na bakas eng kalungkutan. Halos 20 taon na siyang nahuhugas ng pinggan at naglilinis sa karinderyang ito at ang bawat araw para sa kanya ay isang pagtitiis lamang. Sa paglipas ng panahon, nang papalapit na ang alas 2 ng hapon sa orasan gaya ng dati, itinigil ni Maria ang lahat at naupo sa isang lumang plastik na upuan sa likod ng karinderya. Alas 2:02 ng hapon, sa oras na iyon tila isang ritual, titingala siya sa langit at tahimik na iyak. 22 taon na ang nakalipas. Sa eksaktong oras na iyon biglang naglaho ang kanyang siyam na taong gulang na anak, si Miguel Reyes, sa Recto Avenue. Miguel, bulong ni Maria habang nakatinggala. Ang sinangang araw na tumatagos sa maulap ay lalong nagpalitaw sa kanyang nga mata at kulubot. Patawarin mo si inay. Patawat anak. Biglang bumukas ng may langit-ningit ang pintong karinderya. Pumasok ang isang batang kartero at may kakaiba sa kanyang ekspresyon. Hindi ito ang karaniwang hitsura niya tuwing naghahatid ng sulat. Tila may dala siyang isang bagay na mahirap ipaabot. Kayo po basig na? Maria Santos, maingat na tanong ng kartero. Tumango si Maria. Walang dahilan para may sumulat sa kanya. Wala siyang pamilya, walang kaibigan. Nabubuhay siyang malayo sa mundo. Sino naman ang magpapadala sa kanyang sulat? Kakaiba po kasi ito. Walang nakasulat na nagpadala. Pero may utos po mula sa post office na kailangan daw pong personal ninyong tanggapin. Inabot ng kartero ang isang sobre na naninilaw na sa kalumaan. Pakipirmahan na lang po rito. Nanginig ang kamay ni Maria. Ang sulat kamay sa sobra ay napakapamilyar. Isang sulat kamay ng bata, magulo, ngunit maingat. Hindi impossible. Umiling siya habang pumipirma. Pag-alis ng kartero, matagal na nakatayo si Maria habang hawak ang sobre. Sobrang nanginginig ang kanyang kamay na halos hindi niya ito mahawakan. Sa wakas ng lakasan niya ang kanyang loop na buksan ang sulat, tila huminto ang oras. Pakabasa niya sa unang linya ng lambot ang kanyang matuhod. Inay, habang buhay niyo po akong pinagsinungalingan. Buhay po ako. Miguel, isang malakas na kalabok ng nabasak na pinggan ang umalingaw-ngaw sa buong karinderya. Bumaksak si Maria sa sahig. Ang maalaala ng mapait na Sabadong iyon, 22 taon na ang nakalipas, ay bumuhos na parang alon.
Ang imahe nga, kanyang mas batang sarili sumisigaw ngang, Miguel Miguel sa kahabaan ngang. Rekto hanggang sa mamatay, ang kanyang boses ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Nanginginig ang mga kamay ipinagpatuloy ni Maria ang pagbabasa. Kung binabasa nyo, o ang sulat na ito, inay siguro ay naalala nyo pa ako. Yung batang nawala sa isang maulap na Sabado. Inay, alam ko na po ang lahat. Alam ko na kung sino ang tatay ko at kung bakit kayo nahirapan para protektahan ako. At alam ko rin pong malapit nang maubos ang oras ko. Habang binabasa ang sulat, rumagasa ang luha mula sa mga mata ni Maria na parang talon. Ang pagsisisi, pangungulila at ang pag-asang hindi niya magawang bitawan sa loob na 22 taon ay sabay-sabay na sumabog. Sa dulo ng sulat na kasulat, ang mga pangungusap na ito, inay nasa Cebu po ako ngayon. Sa Cebu Medical Center po para maging eksakto. Kung natanggap niyo po ang sulat na ito baka hindi pa huli ang lahat. Pero makmadali po kayo, talagang paubos na po ang oras. Marami po akong gustong sabihin sa inyo na hindi ko nasabi nun. Ang mapanahong nagalit ako sa inyo, ang mapanahong nangulila ako sa inyo, lahat po yon gusto kong sabihin sa inyo. Pagkatapos basahin ang sulat na pahagulgol si Maria habang nakaupo sa sahig. Ang kanyang nga time-team na panalangin na inusal araw-araw tuwing alas 12 ng hapon habang nakatingala sa langit ay sa wakas dininig na bangunit, ang desperadong tono ng sulat ay dumagan sa kanyang puso. Ang kahulugan ng mga salitang paubos na ang oras ay tila insting na alam niya. Tumingin si Maria sa kalendaryong nakasabit sa pader. Ngayon ay Oktubre 15, 2009. Eksaktong 22 taon at isang buwan na ang lumipas mula nang mawala si Miguel. At ngayon parang himala, dumating ang balitang buhay siya. Nanginginig ang kamay, kinuha niya ang kanyang cellphone. Hinanap niya ang numero ni Detective David Cruz na hindi niya tinawagan sa loob ng mahigit 20 taon. Siya ang tanging investigador na humawa sa kaso ng pagkawala ni Miguel, ang tanging taong naniwala sa kanya. Hello, Detective Cruz. Si Maria Santos po ito. Si Miguel. Buhay po si Miguel. Sa katahimikan at pagkabigla na narinig niya mula sa kabilang linya, mahigpit na niyakap ni Maria ang sulat sa kanyang dibdib at muling lumuha. Sa pagkataong ito, hindi ito luhang kawalang kabag-asa, kundi luhang pag-asa. Isang desperadong paasa na kahit huli na baka hindi pa talaga huli ang lahat. Pumasok ang sinangnang papalubok na araw sa bintanang karinderya. Lumipas na ang alas 2:02 ng hapon, ngunit iba ang araw na ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 22 taon, hindi kalungkutan kundi pag-asa ang dalang oras na iyon. Buhay si Miguel. At hinahanap siya nito. Noong Setyembre 12,987 Sabado, ang langit ay nababalutan ng kulay abong ulap at ang hangin ng taglagas ay humahampas sa Recto Avenue. Si Maria Santos noon ay 35 taong gulang, ay mahigpit na hawak ang maliit na kamay ng kanyang siyam na taong gulang na anak na si Miguel. Noong nga, panahong iyon ibang-iba siya, ang kanyang mga mata ay puno ng buhay at palaging may ngiti sa kanyang ngalabi. Kahit na mahirap magpalaki ng anak ng mag-isa, sapat na si Miguel para buuin ang kanyang mundo. Inay, bibili po ba talaga tayo ng libro ngayon? Tanong ni Miguel punong pananabik. Sa kanyang maliit na kamay, mahigpit niyang hawa ang isang supot na naglalaman ng perang inipon niya sa loob ng ilang araw. Oo naman anak, matagal mo na yang gustong basahin, di ba? Nakangiting sabi ni Maria habang hinahaplos ang buhok ng anak. Pero hindi pwedeng masyadong mahal ha, yung kaya lang ni Inay. Ang kanilang pupuntahan ay isang maliit na tindahan ng nga segunda manong libro malapit sa University Belt. Ang maliit na tindahan na tinatawag na Aklatan sa Kanto ay ang paboritong lugar ni Miguel. Ang maestanteng puno, mga librong pambata-talambuhay na magabayani at mga aklat sa agam ay pumupukaw sa kanyang kuryosidad. Higit sa lahat, mura ang mga libro kaya hindi ito mabigat sa bulsa ni Maria.
Pagdating nila, sa tindahan binitawan ni Miguel ang kamay ngang ina at tumakbo sa pagitan ng maestante. Ang kanyang mata ay naniningning. Pinanot ni Maria ang kanyang anak na may pakiramdam ng kaligayahan. Kahit lumalaki nang walang ama si Miguel, ay malusog at masayahin. Sapat na iyon para sa kanya. Inay, okay po ba to tumakbo si Miguel papalapit hawak ang isang libro tungkol sa mainsekto. Mukhang sobrang interesante, po nga kuwento nga kulisap. Tiningnan ni Maria ang presyo, 30 piso. Ang laman lang, kanyang pitaka ay 25 piso. Bahagyang pakadismaya ang gumuhit sa kanyang muha ngunit gusto niyang ibili si Miguel ng librong labis nitong ninanais. Miguel anak, magpapabarya lang si inay sa katabing tindahan. Dito ka lang at basahin mo muna yan. Huwag na huwag kang aalis. Ha, naintindihan mo? Opo inay. Dito lang po ako magbabasa. Nakaupo na si Miguel sa sahi, bukas na ang libro nga insekto. Panatak, ang loop ni Maria na lumabas ngang tindahan. Ang katabing sari-sari store ay wala pang 2 minutong lakat. Doon ipapapalit niya ang kanyang 50 pisong papel. Isang simpleng gawain lang. 5 minuto ay sapat na. Mabait na pinalitan ngang tindro ang kanyang pera. Bumili na rin si Maria nga isang mainit na pandesal para paksaluhan nila ni Miguel. Magaan ang kanyang mahakbang pabalik sa tindahan. Ang pag-iisip sa masayang mukha ni Miguel ay nagpangiti sa kanya. Ngunit pagbukas ningang pintong tindahan, nawala ang ngiti ni Maria. Ang lugar kung saan nakaupo si Miguel ay bakante. Tanging ang libro lang ang naiwan sa sahig. Miguel, maingat na tawa ni Maria sa pangalan ng anak. Baka nasa banyo o naghahanap ng ibang libro? Miguel, nasaan ka? Hinaluhok niya ang buwang tindahan ngunit wala si Miguel. Nang tanungin niya ang may-ari, sinabi nitong may isang lalaking dumating mga 5 minuto na ang nakalipas. Sinabi kay Miguel na tinatawag siyang kanyang ina at sabay silang umalis. Anong itsura ng lalaki? Nagsimulang manginig ang boses ni Maria. Abay, ewan ko. Naka-formal na damit. Akala ko kilala ng bata. Sumama naman agad ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon gumuho ang mundo ni Maria. Nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib at nanginginig ang kanyang nga kamay. Imposibleng sumama si Miguel sa hindi niya kilala. Lagi niyang sinusunod ang bilin ng ina na huwag sasama sa estranghero. Miguel, Miguel. Tumakbo si Maria palabas ng tindahan at sumigaw sa kalye. Tiningnan siya ngang dumadaan na parang baliw pero wala siyang pakialam. Si Miguel lang ang mahalaga. Tinakbo niya ang bawat sulok ng rekto, hinahanap ang kanyang anak. Mga tindahan ng damit, kainan, tindahan ng school supplies, kahit mga pampublikong banyo ay pinasok niya. Pero wala si Miguel, tila naglaho siya sa hangin. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Sa wakas tumakbo si Maria sa presintong pulis, ngunit malamig ang tugang nga pulis. Ginang 2 oras pa lang pong nawawala ang anak niyo. Kadalasan po naglalaro lang, ang mga bata kaya ginagabi. Mahintay po muna kayo ang 1 araw. Hindi po ganong bata. Si Miguel hindi po siya alis nang walang pala mumagulgol. Si Maria, noy lumapit ang isang batang pulis. Si Detective David Cruz. Ditulat ngang kanyang makasamahan, seryoso niyang pinakinggan si Maria. Ginang, maari po bang ikuwento ninyo ulit ang eksaktong nangyari? Detalyadong isinalaysay ni Maria ang mapangyayari. Masusing naknote si David Cruz. At nang gabing iyon nagsimula ang formal na pahahanap. Simula kinabukasan nagsimula ang tunay na impyerno para kay Maria. Nag-file siyang missing person report, gumawa nga mga flyers at idinikit sa bawat sulok ng siyudad. Nakita niyo po ba ang anak kong si Miguel? Inulit niya ang tanong na iyon ng daan-daan, libu-libong beses. Dala ang litrato ni Miguel. Nilibot niya ang nga istasyon ng tren, terminal ng bus palengke at harapan ng mga paaralan.
Lumipas ang 1 linggo 1 buwan. Nagsimulang lumitaw ang mga testigo. May nagsabing nakita nila ang isang bata na kasama ng isang lalaking nakapormal na damit malapit sa rekto. May iba namang nagsabi na nakita nila ang isang kamukhang bata sa Makati. Ngunit lahat ay malabo at walang humantong sa konkretong lead. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang kakaibang detalye ang lumabas. Ayon sa isang testigo, sinabi raw ang lalaking kumuha kay Miguel na hinahanap ka ng tatay mo. Ngunit ang sinabi ni Maria kay Miguel ay patay na ang kanyang ama. Kung gayon, sino ang lalaking iyon, tinanong ni Detective Cruz? Si Maria tungkol sa ama ni Miguel, ngunit iginiit niyang patay na ito. Hindi niya masabi ang totoo. Ang ama ni Miguel ay hindi patay kundi isang taong sadyang itinago niya. Si Dr. Antonio De Leon, isang kilalang doktor noon, ay kasal na sa isang manugang mula sa isang mayamang pamilya. Nakilala ni Maria si Dr. Antonio De Leon habang nagtatrabaho siya bilang janitress sa ospital. Nung una mabay ito, isang bata at kaakit-akit na doktor, madali niyang nakuha ang loop ni Maria. Ngunit nang malaman niyang buntis si Maria, nagbago ang kanyang pakikitungo. Hindi ko inaasahan to. Pasensya na, pero kalimutan na lang natin to. Ang inabot niya ay para sa aborsyon. Itinapon ni Maria ang at umalis sa ospital. At mag-isa niyang pinalaki si Miguel. Hindi niya ipinaalam kay Dr. De Leon ang tungkol kay Miguel. Sa birth certificate, blanco ang espasyo para sa ama. Ang sabi niya kay Miguel, mahal na mahal siyang kanyang ama, pero pumanaw na ito. Ngunit 1 buwan bago mawala si Miguel, isang kakaibang bagay ang nangyari. Biglang nagpakita si Dr. De Leon. Naabang siya sa labas ng eskwelahan ni Miguel at ipinakilala ang sarili bilang kaibigan ng kanyang ina. Pag-uwi ni Miguel, sinabi niya, "Inay, may kaibigan po kayo na naghintay sa akin kanina." Doktor daw po siya. Sa sandaling iyon, nanigas ang puso ni Maria. Nalaman ni Dr. De Leon ang tungkol kay Miguel. Hindi niya alam kung paano, ngunit nagsimula na itong kumilos. Hindi nakatulog si Maria ng gabing iyon. Hindi niya alam kung ano ang gusto ni De Leon o kung ano ang gagawin nito kay Miguel. At 1 buwan pa katapos nawala si Miguel. Pinaghihinalaan ni Maria si Dr. De Leon, ngunit wala siyang pruweba. At higit sa lahat, hindi niya masabi ang katotohanan ito sa pulisya. Kung si Dr. De Leon nga ang kumuha kay Miguel at nalaman itong publiko, lalo lang gugulo ang lahat. Ang posisyon ni De Leon sa lipunan, ang kanyang pamilya, at higit sa lahat baka malagay sa panganib si Miguel. Kaya nanahimik si Maria. At ang pananahimik na iyon ang nagpahirap sa kanya sa loop ng 22 taon. Kung sinabi niya kaya ang totunun, nahanap kaya si Miguel o ang kanyang pananahimik ba ang lalong naglagay kay Miguel sa panganib? Ang matanong na iyon ang gumigising sa kanya tuwing gabi at nagpapahirap sa kanya tuwing umaga. Lumipas ang 22 taon. Ang bata at magandang si Maria ay naging isang kulubot na ginang. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling nakatigil sa araw at oras na iyon. 2:02 ng hapon. Ang huling oras na nakita si Miguel. Nung taglamig ng 1985, 4:00 ng madaling araw sa Philippine General Hospital PGH sa Maynila, may isang katahimikang parang kamatayan. Ang amoy ni disinfectant ay nang-inggibabaw sa mga pasilyo at ang malamig na ilaw ng fluorescent ay tumatama sa mga pader. Si Maria Santos, noon ay 29 taong gulang, ay nagtutulak ng isang mabigat na tiyat ng panlinis patungo sa ika-12 palapag ang cardiac ward. Ang kanyang nga kamay ay bitak-bitak dahil sa matapang na sabon, at ang kanyang likod ay masakit dahil sa maghapong pagkakayuko. Para kay Maria, ang trabahong ito ay paraan lamang para mabuhay. Bilang isang high school graduate, limitado ang kanyang nga pagpipilian. Maagang naulila sa mamagulang kinailangan.
niyang mabuhay mag-isa at ang pagiging janitress sa ospital ay nagbigay sa kanya ng kahit papaanong stabilidad sa sahot. Kahit na tinitingnan siyang tao na parang hangin tahimik niyang ginagawa ang kanyang trabaho, ganon din ng gabing iyon. Binuksan ni Marie ang pintong lounge ng cardiac surgeon para maglinis. Karaniwan walang tao doon sa ganong oras ng madaling araw, ngunit iba ang gabing iyon. Isang batang lalaki ang mahimbing na natutulog sa sofa. Suot ang kanyang puting kutbakas sa kanyang mukhaang matinding pagod. Maingat na nagsimulang maglinis si Maria para hindi siya magising. Ngunit sa ingay ng vacuum cleaner nagising ang lalaki. Siya si Dr. Antonio de Leon. Ay, pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang gisingin kayo, mabilis na pahingin ang tawat ni Maria. Dahan-dahang bumangon si Antonio at tiningnan siya. Sa edad na 31 siya, ay isang promising cardiac surgeon na nagtapos bilang summa cum laude sa UP College of Medicine. Bagamat mukha siyang seryoso sa sandaling iyon, may bahit ng kabaitan sa kanyang mamata. Okay lang. Oras na rin naman para gumising. Ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa sa inaasahan. Lagi ka bang naglilinis sa oras na ito? Opo. Tahimik po kasi sa madaling araw, sagot ni Maria habang nakayuko. Mahirap yan, buong gabi kang nagtatrabaho. Nagulat si Maria. Karaniwan hindi pinapansin nga, doktor ang nga janitor. Para sa kanila isa lang itong taong hindi dapat makaabala. Ngunit iba ang lalaking ito. Okay lang po. Sanay na po. Ako mahinang, sagot ni Maria. Mula noon madalas nang nakikita sina Antonio at Maria sa lounge, nung una simpleng batian lang. Ngunit sa paglipas ng panahon nagsimula silang mag-usap. Nakikinig si Antonio sa magkwento ni Maria at unti-unti nagbukas ng loop si Maria sa kanya. Wala ka bang pamilya, tanong ni Antonio isang araw? Maaga po silang pumanaw. Maisa na lang po ako, sagot ni Maria, may lungkot sa boses. Nalulungkot ka siguro. Sa mga salitang iyon uminit ang puso ni Maria. Walang sinuman ang nakapansin. Sa kanyang kalungkutan, ngunit iba ang lalaking ito. Lumipas ang ilang buwan. Nagpatuloy ang pakikita nina Antonio at Maria. Madalas niya itong binibilhan ng kape at nagpapakita ng tunay na pag-alala sa mahirap niyang sitwasyon. Unti-unting nahulog ang loob ni Maria sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siyang ganito. Isang gabi ngang taksibol sinabi ni Antonio kay Maria, Maria, gusto kita. Sa sandaling iyon na bago ang mundo ni Maria. Ngayon niya lang nalaman kung ano ang pag-ibig. Kumakabog ang kanyang dibdib, mas naging asul ang langit at lahat ay naging maganda. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Maria. Si Antonio ay may kasintahan na at nakatakda ng ikasal. Si Dr. Sofia Reyes, isang kaklase niya sa med school, ay ang kanyang fiancé. Anak si Sofia ng isang malaking negosyante at ang kasal ng dalawang pamilya ay napakasunduan na. Noong una itinuring din ni Antonio na isang panandaliang aliho lang ang relasyon nila ni Maria. Ngunit habang tumatagal nagsimula rin siyang makaramdam ng tunay na pagtingin para kay Maria. Ang kanyang pagiging simple at kabaitan ay umantik sa kanyang puso. Nagpatuloy ang kanilang lihim na relasyon sa loob ng ilang buwan. Dinala ni Antonio si Maria sa isang maliit na motel malapit sa ospital at naniwala si Maria na iyon ay pag-ibig. Para sa kanya iyon ang una at huling pag-ibig niya. Hanggang isang araw nalaman ni Maria na buntis siya. 2 buwan na siyang hindi dinadatnan at nagsimula na siyang maglihi. Ang resulta ng pagsusuri sa isang lokal na klinika ay kumpirmado 8 linggo na siyang buntis. Masaya si Maria. Makakaroon siya ng anak sa taong mahal niya. Kahit hindi sila kasal, naniwala siyang pananagutan siya ni Antonio. Sinabi nitong mahal siya nito. Kinaumagahan masayang ibinalita ni Maria kay Antonio ang balita. Antonio, buntis ako.
Sa sandaling iyon nanigas ang mukha ni Antonio. Hindi kagalakan kundi pagkabigla at takot ang bumalot sa kanyang mukha. Ano, may anak tayo. Anak natin. Matagal na hindi nagsalita si Antonio. Sa kanyang isip naglaro ang imahe ng kanyang fiancé na si Sofia ngang kanilang mga magulang at ang kanyang kinabukasan. Ang kanyang reputasyon bilang doktor lahat ay maring gumuho. Maria, problema tu. Anong problema, mahal natin ang isa't isa, diba? Noon lang inamin ni Antonio ang kanyang sitwasyon na mayroon siyang fiancé, na malapit na silang ikasal, nalaman ito lahat ay matatapos. Gumuho ang mundo ni Maria. Nalaman niyang lahat ng sinabi nito ay kasinungalingan. Ang masalitang mahal kita makasama tayo lahat ay kasinungalingan. Paano na ako? Dumukot si Antonio ngang sobrang pramula sa kanyang bulsa. Gamitin mo to para ayusin yan. Walang dapat makaalam. Para to sa ikabubuti nating lahat. Kinuha ni Maria ang sobre at tulalang nakatayo. 5,000 piso. Malaking halaga na, iyon nun. Ngunit para kay Maria iyon ay para patayin ang kanyang anak. Hindi ko gagawin, ibinato ni Maria ang sobre sa sahig. Bubuhayin ko ang batang ito. Maria, please isipin mo. Alam mo ba kung gaano kahirap magpalaki ng anak mag-isa? Wala akong pakialam. Iluluwal ko ang batang ito. Hindi na nagsalita pa si Antonio. Alam niyang hindi magbabago ang isip ni Maria. Malamig siyang tumalikot at sinabing hanggang dito na lang tayo. Huwag mo na akong hahanapin. At huwag mong sasabihin ito kaninuman. Mula noon umalis si Maria sa ospital. Inisip niyang mas mabuting umalis bago pa lumaki ang kanyang tiyan at mag-isa niyang pinalaki. Si Miguel. Habang lumalaki si Miguel, madalas siyang nagtatanong tungkol sa kanyang ama. Sinasabi ni Maria na mahal siyang kanyang ama, pero pumanaw na ito. Isang kasinungalingan, ngunit hindi niya masabi sa bata ang totoo. Ngunit noong Agosto 1987, isang buwan bago mawala si Miguel, nagpakita si Antonio. Isa na siyang sikat na cardiac surgeon at namumuhay ng marangya. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Antonio ang tungkol kay Miguel. Pero sigurado siyang alam nito. Kumusta ka na, Maria? Iyon ang unang sinabi ni Antonio nang makita sila sa labas ng eskwelahan ni Miguel. Nanlamig ang buong katawan ni Maria. Anong ginagawa mo rito? Gusto kong makita ang anak ko. Samgasalitang iyon huminto ang puso ni Maria. Inamin ni Antonio na anak niya si Miguel. Ngunit hindi iyon magandang balita. May malamig na kalkulasyon sa kanyang mata. Hindi mo siya anak. Patay na ang ama niya. Malalaman natin yan sa DNA test. Sa pagbabanta ni Antonio, natakot si Maria. Naisip niyang baka kunin talaga nito si Miguel. Paano siya lalaban sa isang taong mayaman at makapangyarihan? Anong gusto mo? Wala pa sa ngayon. Gusto ko lang magmasid. Ang mga salitang iyon ay mas nakakatakot. Hindi niya alam kung ano ang binabalak ni Antonio. At isang buwan pagkatapos, nawala si Miguel. Ngayon sa pagbabalik tanaw, lahat ay maaring plano ni Antonio. Ngunit noon hindi niya masabi ang katotohanan ito sa pulis. Kung isipin ang posisyon ni Antonio sa lipunan at ang kanyang kalagayan, baka siya pa ang pagdudahan. Kaya sa loob 22 taon na nahimik siya. At ngayon sa pamamagitan ng sulat ni Miguel, malapit nang mabunyak ang lahat ng katotohanan. Setyembre 12, 1987, 3:00 ng hapon, si Miguel, siyam na taong gulang, ay nakaupo sa likod ng sasakyan ng isang estranghero, nakatingin sa labas ng bintana. Mahigpit niyang hawak ang libro tungkol sa mga insekto na dapat sana ay bibilhin ng kanyang ina. Sinabi ng lalaki na may biglang emergency ang kanyang ina, kaya siya ang pinasundo, ngunit may kakaibang pakiramdam si Miguel. Mama, nasaan po ang inay ko? Mahinang tanong niya. Malapit mo na siyang makita.
Mahintay ka lang sagot ng lalaki na nagpakilalang si Mang Chardo. Mabait ang kanyang boses ngunit may lamig. Umalis ang sasakyan sa Maynila at lumayo ng lumayo. Noong una akala ni Miguel ay pupunta sila sa kanyang ina ngunit habang tumatagal lumalaki ang kanyang kaba. Nawala ang nga pamilyar na gusalingang Maynila at napalitan ng nga bundok at bukirin. Mama, nasaan po tayo, kailan po natin makikita si inay? Tiningnan ni Mang Cardo si Miguel sa rearview mirror. Miguel, iniwan ka na ng nanay mo. Sabi niya hindi ka na raw niya kayang alagaan. Sinungaling, hindi po ganyan si inay, umiya na sigaw ni Miguel. Komplikado ang mundo, enging ga matatanda. Mula ngayon sa bago kang pamilya titira. Nang gabing iyon iniwan si Miguel sa isang ampunan sa Pampanga. Ipinakilala ni Mang Chardo sa namamahala na ang bata ay naulila dahil sa isang aksidente sa sasakyan. At sa mga papeles pinalitan ang kanyang pangalan at ginawang Marco Cruz. Ang panggalang Miguel Reyes ay tuluyang nang naglaho. Pakaraan ngang isang linggo, isang mag-asawa ang dumating sa ampunan. Si Mang Kiko may-ari nga isang maliit na kiskisan ng palay sa Pampanga at ang kanyang asawang si Aling Susan na hindi makaanak ay naghahanap ngang ampunin. Pinili nila ang tahimik at mukhang mabait na si Marco. Mula ngayon anak ka na namin, Marco Cruz, sabi ni Aling Susan habang hinahaplos ang buhok ni Miguel. Ngunit patuloy na sinasabi ni Miguel, ako po si Miguel Reyes. Babalikan po ako ni inay. Sa tuwing sinasabi niya iyon tumitigas ang mukha ni Aling Susan. Gusto niyang kalimutan ng bata ang nakaraan at mag-adjust sa bagong pamilya. Mas prangka si Mang Kiko. Kalimutan mo na ang nakaraan. Ikaw na si Marco Cruz. Huwag mo nang babanggitin ulit ang pangalang Miguel Reyes. Sa tuwing gagawin niya iyon pinarurusahan si Miguel. Hindi siya pinapakain o ikinukulong sa bodega. Unti hindi na binanggit ni Miguel ang kanyang totoong pangalan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso palagi niyang inulit, ako si Miguel Reyes. Babalikan ako ni inay. Nang pumasok siya sa paaralan, ipinasok siya sa isang elementarya sa Pampanga sa ilalim ng pangalang Marco Cruz. Tinatawag siyang Marcong kanyang mga guro at kaklase. Ngunit sa tuwing naririnig niya ang pangalang iyon, pakiramdam niya ay ibang tao ang tinutukoy. Hindi naging mabait sa kanya ang kanyang nga umampon. Palaging sinasabi ni Aling Susan, dapat mong malaman kung gaano kalaki ang utang na loob mo sa amin. Si Mang Kiko naman kapag hindi siya sumunod, agad siyang sinasaktan. Naging tahimik si Miguel at natutong itago ang kanyang nararamdaman. Sa kabila nito, hindi niya binitawan ang nga alaala ng kanyang ina. Gabi-gabi ini, isip niya ang mukha ng kanyang ina bago matulog. Ang mainit na kamay nito, ang boses na kumakanta na o yai ang tamis ng pandesal na kanilang pinagsasaluhan, lahat ng iyon ay parang kayamanan para sa kanya. Nang siya ay 12 taong gulang, isang nakakagulat na bagay ang kanyang natuklasan. Habang nag-ayos ng malumang papeles, si Aling Susan may nahulog siyang isang papel. Nang damputin ito ni Miguel, nabasa niya ang nakasulat, Miguel Reyes, ipinanganak 1978. Pinalitan ang pangalan sa Marco Cruz. Sa sandaling iyon nagbago ang mundo ni Miguel. Nakumpirma niyang Miguel Reyes nga ang kanyang tunay na pangalan at ito ay sadyang itinago. Lihim niyang kinuha ang papel at itinago sa kanyang kwarto. Ito ang tanging ebidensya ng kanyang pagkatao. Nang gabing iyon tinanong ni Miguel si Aling Susan, Ma Miguel Reyes, po ba ang tunay kong pangalan? Nanigas ang mukha ni Aling Susan. Hindi mahalaga ang pangalang yan. Kahit sino ka pa man nun, anak ka na namin ngayon. Nasaan po ang tunay kong inay? Tunay na ina yung taong nag-abandona sa iyo. Kami ang tunay mong nga magulang. Ngunit hindi na naniwala si Miguel. Gabi-gabi ini isip niya ang kanyang nakaraan. Bakit siya narito, nasaan ang kanyang tunay na ina at bakit lahat ng matatanda ay nagsisinungaling? Pagpasok niya sa high school, nagsimula siyang magrebelde. Tumanggi siyang mag-aral at gumawa gawaing bahay. Lalong, lumala ang pananakit ni Mang Kiko, ngunit hindi sumuko si Miguel. Puno ang galit,
Ang kanyang puso. Ang isang tulad mo dapat lang naiwanan ng tunay mong magulang. Sigaw ni Mang Kiko habang lasing. Kung hindi ka namin kinuha, namatay ka na. Sana sa lansangan. Sa tuwing naririnig niya iyon lalong tumitibay ang loop ni Miguel. Nakumbinsi siyang hindi ito ang lugar para sa kanya. At nangako siyang hahanapin niya ang kanyang tunay na ina balang araw. Sa edad na 15 sa taksibol nagpasya siya. Alis siya sa bahay na iyon. Lihim siyang nakipon ng pera, kinuha ang papel na may tunay niyang pangalan at ilang gamit. Isang madaling araw habang tulok ang lahat umalis si Miguel. Hindi siya lumingon. Sa loob ngang 6 na taong paninirahan doon, ni minsan ay hindi niya naramdaman na tahanan iyon. Ang una niyang pinuntahan ay Davao. Inisip niyang sa malaking siyudad maraming trabaho at hindi siya mahahanap. Ngunit para sa isang 15 taong gulang malupit ang realidad. Hindi siya makahanap ng matinong trabaho at hirap siyang mabuhay araw-araw. Natulog si Miguel sa mana. Lansangan malapit sa pantalan ngang Davao. Minsan nagbubuhat siya sa palengke. Minsan naguhugas ng pinggan sa mga kainan. Gutom at lamig ang kanyang naging karaniwang karanasan, ngunit hindi siya nagsisi dahil dito malaya niyang masasabi na siya si Miguel Reyes. Ilang taon ang lumipas sa tulong ng isang social worker, nakapasok siya sa isang pansamantalang tirahan. Doon naghanda siya para sa Alternative Learning System ALS at muling nag-aral. Ngunit may isang puwang sa kanyang puso. Ang pangungulila sa ina, ang tanong kung bakit siya iniwan, at ang pagnanais na malaman ang katotohanan. Nang 20 anyos siya, sinimulan niyang hanapin ang kanyang nakaraan. Bumalik siya sa ampunan sa Pampanga, ngunit matagal na itong sarado. Ang mga dokumento ay nawala na kaya wala siyang mahanap nalit. Ilang taon siyang nahanap ngunit walang nangyari. Unti-unti nawalan siyang pag-asa. Naisip niyang baka isa nga siyang batang inabandona. Naisip niyang baka hindi nga siya gustong kanyang ina. Ngunit hindi niya magawang bitawan ang huling hiblangang pag-asa. Umakyat siya sa Maynila at sinimulang libutin ang lugar malapit sa rekto. Hinanap niya ang lugar sa kanyang malabong alaala. At sa wakas nahanap niya ang tindahan ng libro. Ngunit iba ng tindahan ang nandun. Sa mga panahong iyon nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Patuloy na pagkapagod, sakit ng tiyan at paninilawng galat. Ang resulta NG. Pagsusuri sa ospital ay nakakagulat, huling yugto na NG kanser sa atay. Sabi ngang doktor, ilang buwan na lang ang itatagal niya. Sa sandaling iyon gusto ng sumuko ni Miguel. Hindi niya nahanap ang kanyang ina at malapit nang matapos ang kanyang buhay. Ngunit may isang bagay siyang gustong gawin. Sumulat ng liham para sa kanyang ina. Kahit hindi ito matanggap ng kanyang ina, gusto niyang iparating ang kanyang nararamdaman. Ang lahat ng hindi niya nasabi sa loob ng 22 taon, ang galit, ang pangungulila at ang pagmamahal. 3 araw matapos matanggap ang sulat ni Miguel, halos hindi makatulog si Maria. Sa tuwing binabasa niya ang sulat, parang pinipiga ang kanyang puso at hirap siyang tanggapin ang katotohanang mamamatay na ang kanyang anak. Naging magulo na rin ang kanyang trabaho sa karinderya. Nakakabasak ng pinggan, nakakamali sa order at madalas natulala. Maria, ayos ka lang ba talaga? Nag-alalang tanong ng may-ari na si Aling Nena. Ang putla-putla mo. Ayos lang po, Nay Nena. May, personal lang po akong problema. Pero hindi talaga ayos si Maria. Ang anak na nahanap niya pagkatapos ng 22 taon ay mamamatay na at kanser pa sa atay. Muli niyang naramdaman kung gaano kalupit ang mundo. Sa wakas nakpasya si Maria. Pupunta siya sa Cebu. Tinawagan niya si Detective Cruz. Detective, pupunta po ako sa Cebu. Hahanapin ko po si Miguel. Mag-isa ka lang, delikado yan. Sasamahan kita. Matagal nang retirado si David Cruz, ngunit hindi niya makalimutan
Ang kasong iyon 22 taon na ang nakalipas. Nui bagito siyang investigador at angge. Kaso NG. Pagkawala ni Miguel Anggi una niyang malaking kaso. Palagi itong bumabagabag sa kanya dahil hindi ito nalutas. Kinaumagahan sumakay ang dalawa sa bus patungong Cebu. Habang nakatingin sa labas ng bintana binalikan ni Maria ang nakalipas na 22 taon. Sa mahabang panahong iyon saan at paano kaya nabuhay, si Miguel gaano kaya siya kalungkot? Gaano kaya niya kinamuhian ang ina Maria huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo maingat na sabi ni David, wala kang kasalanan. Hindi po detective, may kasalanan po ako. Dapat sinabi ko po ang totunun. Tungkol sa ama ni Miguel, nagulat si David. May ama siya sabi mo, noon, patay na. Nagsinunggaling po, ako. Si Dr. Antonio de Leon po. Isang cardiac surgeon sa PGH. Kasal na po siya noon at ako. Ako po ay isang pagkakamali lang para sa kanya. Ikinuwento ni Maria kay David ang lahat. Ang pakikita nila ni Antonio, ang pagbubuntis niya kay Miguel, at ang pagpapakita ni Antonio bago mawala si Miguel. Seryosong nakinig si David. Kung ganun malaki ang posibilidad na si De Leon ang kumuha kay Miguel. Pero bakit ngayon lang nakpakita si Miguel base po sa sulat parang nalaman na po ni Miguel ang lahat. At sabi niya malapit na raw pong maubos ang oras niya. Gabi na nang makarating sila sa Cebu. Ang Cebu Medical Center ay isang katamtamang laking ospital na medyo malayo sa sentro ng siyudad. Matagal na nag-atubili sina Maria at David sa lobby ng ospital. Nandito po kaya talaga siya, nangingini na tanong ni Maria. Tingnan natin. Lumapit si David sa information desk. Hello. Pwede po bang malaman kung may pasyent? Kayong naka-admit na nangganggalang Marco Cruz. Tiningnan ng nurse ang computer. Marco Cruz. Opo, meron po. Nasa room 722. Po sa 7th floor. Pwede po ba siyang bisitahin? Sandali po pihil ni David. Pwede nyo rin po bang tingnan kung may panggalang Miguel Reyes muling tumingin ang nurse na ngunit walang panggalang Miguel Reyes. Nagunit nang i-check ang edad at karawan ni Marco Cruz tumugma ito kay Miguel. Siya na nga siguro sabi ni David kay Maria. Ngunit habang papunta, sila sa to the floor isang nakakagulat na balita ang narinig nila. Sinabi ngang narsawart na, umalis na raw. Ang pasyenteng si Marco Cruz 2 araw na ang nakalipas. Umalis, pero sabi sa sulat na ka-admit siya, naguguluhang sabi ni Maria. Opo, bigla na lang po siyang nag-insist na umalis. Pinigilan po siya na mga doktor pero nagpumilit po siya. Dagdag pa, nurse. Sa totoo lang po malala na po ang kondisyon niya. Huling yukto na pong kanser sa ate at sabing doktor ilang linggo na lang daw po ang itatagal niya. Nanlambot ang matuhod ni Maria. Ang anak na ngayon lang niya, nahanap ay muli na namang nawala. Inalalayan ni David si Maria at humiling na makausap ang doktor. Ang doktor na humarap sa kanila ay isang batang lalaki at sa kanyang nameplate nakasulat ang pangalang Dr. Antonio de Leon. Nang makita ni Maria ang pangalan nanigas ang buong katawan niya. Kayo po ba? Si Dr. Antonio de Leon nangingini na tanong niya. Oh, pero nakita na ba tayo masusing tinitigan ni Antonio si Maria? Biglang nabago ang ekspresyon ni Antonio. Siya lama 2 taon na ang lumipas ngunit nakilala niya ang mukha ni Maria. Saglit siyang natihilan. Maria Santos. Opo, ako ang ina. Ni Miguel Reyes. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Isang komplikadong emosyon ang dumaan sa mukha ni Antonio, pagkabigla, pagkalito,
at tila pagsisisi. Si Miguel. Nandito siya? Ang pasyenteng si Marco Cruz. Siya pala si Miguel ikaw? Ang doktor niya? Napaupo si Antonio sa kanyang upuan. Nun lang nag-ugnay ang lahat. Mula pa nung unang dumating ang pasyenteng si Marco Cruz may naramdaman na siyang kakaiba. Pamilyar ang mukha ng pasyente, lalo na ang mga mata nito na may pinapaalala sa kanya. Ngunit hindi niya inakalang si Miguel pala iyon. Hindi ko alam. Maniwala ka hindi ko alam nanginginig ang boses ni Antonio. Talagang hindi mo alam may galit sa boses ni Maria. Hindi mo alam na ikaw ang kumuha sa kanya. 22 taon na ang nakalipas. At hindi mo rin alam na ginagamot mo siya ngayon. Hindi ko kinuha si Miguel, wala akong kinalaman doon, sumingit si David. Kung ganun, sino ang kumuha kay Miguel? Ayon sa testigo, sinabi ngang isang lalaking nakapormal na damit na hinahanap siya ngang kanyang ama. Matagal na nag-isip si Antonio bago magsalita. May isang taong nakaalam na ako ang ama niya. Ang driver ko noon. Si Mang Cardo. Mang Cardo o. Hindi ko alam kung paano niya nalaman pero alam niya ang tungkol kay Miguel. At hiningan niya ako ng pera. Kapalit ng kanyang pananahimik, nagulat sina Maria at David. Hindi si Antonio ang direktang kumuha kay Miguel, kundi ang kanyang driver para ay blackmail siya. Kaya binigyan mo siyang pera at saan dinala ni Mang Cardo si Miguel? Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam na kinuha ni Mang Cardo si Miguel o kung saan niya dinala ang bata. Inamin ni Antonio na nang magsimula siyang i-blackmail ni Mang Cardo, binigyan niya ito ng pera at sinabing ayusin ito ng tahimik. Ngunit hindi niya inakalang ang ibig sabihin nun ay pagdukot kay Miguel. Nasaan na si Mang Cardo ngayon? Matagal ng patay. Mga 10 taon na aksidente. Napunong galit at kawalan kapag-asa si Maria. Nabubunyag na ang katotohanan, ngunit si Miguel ay muli na namang nawala. At paubos na ang oras. Alam niyo po ba kung saan nagpunta ang pasyente? Si Miguel, maingat na sinabi ni Antonio bago siya umalis. Sinabi niya sa nurse na gusto niyang makita ang dagat. Ang dagat? Na pinuntahan nila ngang kanyang inanong bata pa siya. Isang lugar ang pumasok sa isip ni Maria. Baler. Ang dalampasigang pinuntahan nila ni Miguel nong bata pa ito. Doon sila gumawa ang sandcastle na mulot ng mga kabibe at masayang naglaro. Baler. Siguradong sa baler siya nagpunta, puno enehe kumpijang sang, sabi ni Maria. Tumayo si Antonio. Sasama ako. Kailangan kong gawin to. Pinagdudahan siya ni David, ngunit tumango si Maria. Ano pa ang magbabago kung magagalit siya kay Antonio? Ngayon, ang mahalaga ay mahanap si Miguel. Agad na umalis ang tatlo mula Cebu patungong Baler. Puno ngang mabigat na katahimikan ang sasakyan. Bawat isa ay may kanya-kanyang emosyong umiikot sa isipan. Para kay Maria, pangungulila at pagsisisi. Para kay David, ang pagnanais na makamit ang hustisya. At para kay Antonio, ang pagsisising itinago niya sa loob ng 22 taon. Mahahanap pa kaya nila si Miguel at paano sila haharapin ni Miguel ang muling pakikita? Pagkatapos ng 22 taon, ito ba ay isang biyaya o simula ng panibagong pamamaalam? Walang nakakaalam. Habang tinatahak nila ang daan patungong Baler, bawat isa sa kanila ay may iba't ibang inisip habang nakatingin sa labas ng bintana. Dahan-dahang lumulubog ang araw at ang langit ay kulay kahel. Si Maria na sa likod ay muling binabasa ang sulat ni Miguel habang lumuluha. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang anak na nahanap niya pagkatapos ng 22 taon ay mamamatay na. Maria, anong nga alaala ninyo ni Miguel sa Baler? Maingat na tanong ni David na nakmamaneho. Ipinikit ni Maria ang kanyang mga mata at binalikan ang alaala. 6 na taong gulang pa lang si Miguel noon. Katitigil ko lang sa trabaho bilang janitress sa ospital at nagpapahinga.
Ginamit ko ang naipon kong pera para dalhin siya sa baler. Unang beses niyang makakitang dagat at hindi mo may larawan ang saya niya. Gumawa kami ngang sandcastle na mulot ng kabiba at tumatawa habang hinahampas ng alon ang aming nga paa. Buhay na buhay pa sa alaala ko. Si Antonio nasa shotgun seat ay nakikinig at nasasaktan. Ang kabataan ng kanyang anak na hindi niya alam ang mamahahalagang sandali na hindi niya naging bahagi. Nun sinabi sa akin ni Miguel, ina, ipaklaki ko po at kumita ako ng maraming pera, ipapapatayo ko po kayo ng bahay malapit sa dagat. Ang ganda nga salitang iyon nanginig ang boses ni Maria. Malalim na ang gabi nang makarating sila sa baler lampas na nga hating gabi. Tahimik ang makalye at ang malamig na hangin mula sa dagat ay humahaplos sa kanilang mga mukha. Nag-check-in sila sa isang maliit na motel malapit sa dalampasigan at napagkasunduang simulan ang paghahanap kinaumagahan, ngunit hindi makatulog si Maria. Ang isiping baka nag-isa at nag-aagaw buhay si Miguel sa kung saan ay dumudurok sa kanyang puso. Tinitigan niya ang dagat mula sa bintana ng motel at nanalangin. Miguel, anak, nandito na si inay. Maghintay ka lang, hahanapin ka ni inay. Kinaumagahan sinimulan nilang mahanap sa Sabang Beach. Ginamit ni David ang kanyang karanasan bilang pulis para hatiin ang lugar at mahanap ng sistematiko. Tumawag si Antonio sa mga ospital para maging handa sa anumang emergency habang si Maria ay may dalang lumang litrato ni Miguel at nagtatanong sa mga tao, nakita niyo po ba ang lalaking, itom nga 30 anyos, na pumukha po siyang may malubhang sakit. Nilibot ni Maria ang mga tindahan malapit sa dalampasigan puno ng pakiusap. Ngunit karamihan ay umiling. Marami raw turista kaya mahirap tandaan ang bawat isa. Oras ng tanghalian nang magpahinga sila. Nakita ni David ang isang maliit na dagat tanawin. Sabi sa karatula, subukan kaya natin dito. Ang may-ari ay isang mabait na ginang na nasa 60. Nang ipakita ni Maria ang litrato ni Miguel, lumiwanag ang mukha ng ginang. Itong lalaking to, dumating siya kahapon ng hapon. Mukha ngang may sakit. Naninilaw ang balat at laking umubo. Nagsimulang kumabog ang puso ni Maria. Nandito pa po ba siya? Hindi. Umalis siya kaninang umaga. Hindi niya sinabi kung saan pupunta. Pero may kakaiba. Noong neck-check, siya ang isinulat niyang pangalan ay Marco Cruz, pero binura niya at isinulat ulit ang Miguel Reyes. At palagi siyang nakatingin sa dagat parang may hinihintay. Halos matumba si Maria. Nandito nga si Miguel at hinihintay siya. Alam niyo po ba kung saan siya nagpunta? Nag-isip ang ginang. Pag-alis niya kanina, narinig kong binulong niya ang huling lugar na pinuntahan namin ni inay. Tapos sumakay siya and tricycle. Agad na nalaman ni Maria. Isang mas liblib na bahagi ng baybayin. Ang lugar na pinuntahan nila noong 6 na taong gulang si Miguel. Ang lugar kung saan sila gumawa ng sandcastle at namulot ng kabiba. Akat silang naktungo roon. Habang nasa daan mas malinaw, niyang naalala ang masandali. Ang takot ngunit pakamangha ni Miguel sa alon. Ang paksabi niyang igagawa, po kita ngang kuwintas inay mula sa mga kabiba. Ang pagiyak niya nang gumuho ang sandcastle. Hapon na nang makarating sila sa lugar na iyon. Dahil off-season, kaunti lang ang tao at malungkot ang itsura ng dalampasigan. Nagsimula silang maglakad sa baybayin, hinahanap si Miguel. Biglang itinuro ni Antonio ang isang lugar. Ayun may nakaupo sa bench sa isang maliit na burol na may tanawin. Nang dagat may isang lumang bench. Isang payat na lalaki ang nakaupo roon, nakatingin sa dagat. Malayo pa hindi makita ang muka ngunit nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ni Maria. Miguel, maingat siyang lumapit. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Sa sandaling iyon kinalimutan ni Maria ang lahat. Tila huminto ang oras. Walang duda si Miguel iyon. Lumipas ang 22 taon,
at isa na siyang ganap na lalaki ngunit ang kanyang mamata ay tulad pa rin ng batang si Miguel. Ngunit nakakagulat ang itsura niya. Ang kanyang mukha ay naninilaw dahil sa jaundice at ang katawan niya ay sobrang payat na tila tatangayin ng hangin. Malalim ang kanyang mga mata at tuyo ang kanyang mga labi. Inay! Isang napakahinang tinig ang lumabas sa bibig ni Miguel. Bumaksak si Maria sa kanyang kinatatayuan. Ang isang salitang iyon na pinanabikan niya sa loob ng 22 taon. Bumuhos ang kanyang luha. Miguel, anak ko, patawat, na huli si inay. Patawat. Tumakbo si Maria at niyakap si Miguel. Sobrang payat ng kanyang katawan at mababa ang temperatura. Niyakap niya ang anak habang humahagulgol. Si David at Antonio ay napaluharin habang pinapanood sila. Inay, kayo po ba? Talaga yan, sobrang hina ang boses ni Miguel. O anak, si inay to. Nandito na ako. Okay na ang lahat. Ngunit itinula siya ni Miguel. Hindi po. Ako po yung batang iniwan nyo. Ang batang hindi nyo ginusto. Hindi anak. Hindi totoo yan. Walang araw na kinalimutan kita. Walang araw na tumigil akong hanapin ka. Ikinuwento ni Maria kay Miguel ang lahat. Kung paano siya nawala, kung paano siya nabuhay sa loob ng 22 taon ang pagdarasal niya tuwing alas 2:02 ng hapon, umiyak si Miguel habang nakikinig. Inay, ako rin po. Nangulila po ako sa inyo. Gabi-gabi napapanaginipan ko po kayo. Dahan-dahang lumapit si Antonio. Tiningnan siya ni Miguel at mapait na ngumiti. Tatay, ngayon lang po tayo nakita. Walang masabi si Antonio. Pagsisisi at panghinayang ang bumara sa kanyang lalamunan. Patawarin mo ako? Nakamali ang tatay mo. Tiningnan ni Miguel si Antonio. Hindi po ako galit sa inyo. Pero, alagaan niyo po si inay. Para sa mga panahong wala ako. Biglang umubo si Miguel at may lumabas na dugo mula sa kanyang bibig. Mabilis na chinek ni Antonio ang pulso niya. Kailangan nating pumunta sa ospital ngayon na. Ngunit umiling si Miguel. Huwag na po. Dito na lang po. Kasama si inay. Gusto ko pong magpaalam. Lalong hinigpitan ni Maria ang yakap. Hindi Miguel, hindi pa huli ang lahat. Magpagamot tayo. Magsimula tayong muli. Ngunit nanlalabo na ang mga mata ni Miguel. Ginamit niya ang kanyang huling lakas para sabihin kay Maria, inay, mahal na mahal po kita. Sa loob ng 22 taon, ni minsan hindi po ako nagalit sa inyo. Nang mawalan ng malay si Miguel, sa bisig ni Maria agad siyang isinugot ni na Antonio at David sa isang ospital sa Baler. Nagmamadali ang mga doktor sa emergency room, ngunit ang kondisyon ni Miguel ay hindi na may babalik. Halos tumigil na ang pagana ng kanyang atay at malubha na ang pamamaga ng kanyang tiyan. Lalong lumala ang kanyang paninilaw. Kayo po ba ang pamilya? Tanong ng doktor kay Maria. Opo, ako po ang inasagot ni Maria, basang-basang luha ang muha. Sa totoo lang po, wala na po siyang gaanong oras. Ilang araw na lang po, o baka isang linggo. Sa masalitang iyon muling gumuho ang mundo ni Maria. Ang anak na nahanap niya pagkatapos ng 22 taon ay muli na namang mawawala. Inilipat si Miguel sa ICU at hindi umalis si Maria sa kanyang tabi. Habang tinitignan si Miguel na may oxygen mask at konektado sa iba't ibang makina, napagtanto niya kung gaano karami ang kanyang pinalampas. Ang unang hakbang ng anak, unang salita, pagpasok sa eskwela, pagbibinata, pagiging isang ganap na lalaki, lahat ay pinalampas niya. Makalipas ang 2 araw, saglit na nakamalay si Miguel. Mahigpit na hawak ni Maria ang kanyang kamay. Inay, nandito pa po kayo? Halos bulong na lang ang boses ni Miguel. O anak, nandito si inay. At mananatili ako rito. Pilit na ngumiti si Miguel.
Inay, marami po akong gustong sabihin. Dahan-dahan lang anak. Makikinig si inay. Galit na galit po ako sa inyo nun. Nung bata po ako iniisip ko bakit nyo? Po ako iniwan, may mali po ba sa akin? Ganun po ang iniisip ko. Parang pinipiga ang puso ni Maria. Patawat Miguel. Patawat. Pero habang lumalaki po ako naintindihan ko kung gaano kakomplikado ang mundo, kung gaano kahirap ang buhay ng mga matatanda. Huminga ng malalim si Miguel at nagpatuloy. Ang maumampon po sa akin, hindi po sila naging mabait. Lagi po nilang sinasabi na malaki ang utang na loob ko sa kanila. Gustong-gusto ko po talagang maramdaman na minamahal ako. Miguel. Lalong hinikpitan ni Maria ang hawak. Nung 15 po ako at umalis sa bahay, takot na takot po ako, pero malaya po ako. Sa unang pagkakataon naisigaw ko po ng malakas na ako si Miguel Reyes. Tumulo ang luha mula sa mamata ni Miguel. Nung mag-isa po ako sa Davao, ang pinakamahirap po ay ang kalungkutan. Yung pakiramdam na walang nangangailangan sa akin. Naramdaman ni Maria ang sakit na parang sinasaksak ang kanyang puso. Gusto niyang sabihin na sa lahat ng panahong iyon pareho silang, malungkot pareho silang, nangungulila. Pero inay, hindi po ako sumuko. Naniwala po ako na balang araw mahahanap ko kayo. Tama yan anak, tama ang ginawa mo. Biglang may naalala si Miguel. Inay, may iniwan po ako. Zain po, Zabalea. May mga gamit po ako. May gusto po akong ibigay sa inyo. Agad na tumakbo si Maria sain. Maingat na itinagongang. May-ari ang magamit ni Miguel. Isang maliit na bag lang. Pagbukas niya may ilang lumang damit, isang maliit na voice recorder, at isang panyo na may burdang inay na tilagawa ng isang bata. Nang makita ni Maria ang panyo parang sasabo ang kanyang dibdib. Pagbalik sa ospital ipinakita niya kay Miguel ang recorder at mahina itong tumango. Hindi po ako magaling magsulat, kaya boses na lang po ang iniwan ko. Para kahit kailan nyo gustong pakinggan nandiyan lang. Nangingini ang kamay, pinindot ni Maria ang play button. Umalingaw-ngaw ang boses ni Miguel. Inay, habang sinasabi ko po ito marahil ay mamamatay na ako. Nakakatakot pero paya pa rin po ang pakiramdam ko. Dahil sa wakas nahanap ko na po kayo. Mas malakas pa ang kunti ang boses recording. Marahil ay ilang araw bago ito na-record. Inay, 22 taon po akong nangulila sa inyo. Pero minsan nagalit din po ako. Bakit hindi niyo po ako naprotektahan? Bakit hindi niyo po ako hinanap? Ganun po ang iniisip ko. Umiyak si Maria habang nakikinig. Mahigpit ding hawa ni Miguel ang kanyang kamay. Pero ngayon po, intindihan ko na ang lahat. Na biktima lang din po kayo. At nalaman ko kung gaano niyo ako kamahal. Sandaling tumahimik ang recording. At muling narinig ang boses ni Miguel. Inay, ang pinakamasayang alaala ko po ay noong 6 na taong gulang ako at kasama ko kayo sa dagat. Yung gumawa tayong sandcastle at namulot ng kabibe para igawa kayong kwintas. Naalala ni Maria iyon at napangiti. Sa kabilangan luha may ngiti. Nun sinabi niyo, ang ganda naman ng ginawang kwintas ng Miguel ko, tapos tumawa kayo. Iyon po ang pinakamagandang alaala ko. Narinig ang pag-ubo ni Miguel sa recording at nagpatuloy ang boses. Inay, malapit na po akong umalis, pero huwag po kayong malulungkot. Dahil sa wakas nakita ko na po kayo at naramdaman ko ang pagmamahal niyo. Miguel, humikbi si Maria, at inay, may hiling po ako. Huwag na po kayong mabuhay na nakatigil sa oras na iyon. Huwag na po kayong titinggala lang sa langit tuwing 2:02 ng hapon. Lalong humina ang boses ni Miguel sa recording. Sa halip sa oras na iyon, alalahanin niyo po ang masasayang alaala natin. Yung sabay tayong tumatawa sa dalampasigan. Yung masandaling naramdaman kong pinakaligtas ako sa bisig niyo. Hindi na napigilan ni Maria at niyakap niya si Miguel. Sa kanyang bisig sinabi ni Miguel gamit ang huling lakas, inay, patawarin niyo po ako
dahil natagalan po akong hanapin kayo. Hindi anak, ako ang dapat humingi ng tawad dahil hindi kita naprotektahan. Ang huling mensahe ay umaling-awngaw mula sa recorder. Inay, mahal na mahal po kita. Kayo po ang pinakamamahal ko sa buong mundo. At sa susunod na buhay sana po maging anak niyo ulit ako. At sana, hindi na po tayo makahiwalay. Nang matapos ang recording, tiningnan ni Miguel si Maria at ngumiti at dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mata. Lumuwag ang hawa niya sa kamay at humina ang tibok ng kanyang puso. Miguel niyugyog ni Maria ang anak ngunit hindi na ito sumagot. At doon natapos ang maikling buhay ni Miguel Reyes sa edad na 29. 22 taon silang nakahiwalay at ilang araw lang nakasama. Ang huling pamamaalam ngang mag-ina. 4 na araw matapos pumanaw si Miguel, hindi pa rin umalis si Maria sa harap ngang morgue ngang ospital. Para siyang naging bato nakaupo sa isang silya at nakatulala. Wala nang luhang lumalabas. Tila natuyo na ang kanyang mata dahil sa 22 taon at sa mga huling araw ngang pagiya. Sina David at Antonio ay abala sa pag-ayos ng libing. Ngunit walang may pasya si Maria. Hindi niya alam kung paano ililibing ang anak kung saan. Maria, alam mo ba kung saan gustong ilibing ni Miguel? Maingat na tanong ni David, matagal bago sumagot si Maria. Sa rekto. Sa lugar kung saan siya nawala. Dun ko siya gustong ihatid. Nagulat si Antonio. Pero hindi naman sementeryo dun. Wala akong pakialam. Ang huling lugar kung saan masaya si Miguel. Ang lugar kung saan kami bibili ng libro. Dun ko siya gustong ihatid. Alam ni David na impossible iyon, ngunit naiintindihan niya si Maria. Pagkatapos ng ilang tawag nakakuha, siya ngang permiso para sa isang simpleng seremonya sa isang maliit na parke malapit sa rekto, 100 metro lang mula sa dating kinaroroonan ng tindahan ng libro. Sa araw ng libing umulan, tulad ng maulap na araw, 22 taon na ang nakalipas nang mawala si Miguel. Nakasuot ng itim, hawa ni Maria ang litrato ni Miguel. Ito ang huling litrato niya, kuha sa Insabaler. Payat ang mukha ngunit ang mga mata ay tulad pa rin ng batang si Miguel. Ilan lang ang dumalo. Si Maria, David, Antonio at ang mayari eneng na naglagbay pamula baler. Halos walang nakakakilala kay Miguel. Isang patunay kung gaano kalungkot ang buhay na kanyang pinagdaanan at lalong sumakit ang puso ni Maria. Oras na para magpaalam kay Miguel, sabi ni David. Lumuhod si Maria sa harap ng paong. Gusto niyang sabihin ang lahat ng hindi niya nasabi. Miguel, anak, ngayon lang kita mabibigyan ng tamang paalam. Paalam, anak ko. Napakarami mong pinagdaanan. Nanginginig ngunit matatak ang kanyang boses. Ipinakmamalaki ka ni inay. Dahil sa kabilang ng lahat, hindi ka sumuko at hinanap mo ako at salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Lalong lumakas ang ulan. Ngunit walang gumamit ng payong. Tila pati ang langit ay umiyak para kay Miguel. Miguel, hindi ko na alam kung paano mabuhay. Sa loob ng 22 taon ang paghahanap sa iyo ang tanging layunin ng buhay ko. Ngayon para saan pa ako mabubuhay? Ipinatong ni Maria ang kamay sa kabaong at yumuko. Pero tatandaan ko ang huli mong sinabi. Hindi na ako mabubuhay na nakatigil sa oras na iyon. Sa halip alalahanin ko ang masasayang alaala natin. Lumapit si Antonio at lumuhod. Gusto niyang humingi ng tawad sa anak na hindi niya nakilala. Miguel, huli na ang tatay mo. Patawad. Hindi ko alam kung paano ka lumaki, anong sakit ang dinanas mo. Patawarin mo ako. Puno ng pagsisisi ang boses ni Antonio. Patawad dahil hindi kita napanagutan. Patawad dahil mag-isa mong hinarap ang lahat. Nagpaalam din si David. Miguel, patawarin mo si detective. Hindi kita naprotektahan. Sana mas masigasig akong nahanap. Sana hindi ako sumuko. Pagkatapos ng seremonya, inilaga ang abo ni Miguel sa isang kolumbaryong malapit sa Quiapo.
Araw-araw binibisita ito ni Maria at kinakausap ang anak. Isang buwan ang lumipas. Nagtatrabaho pa rin si Maria sa karinderya ngunit may nagbago. Pagsapit ng 2:00, idos ng hapon hindi na siya pumupunta sa likod. Sa halip inaalala niya ang masasayang sandali nila ni Miguel. Ang paggawa ng sandcastle ang kanilang tawanan ang nasalitang, "Igagawa po kita ng kwintas, inay." Isang araw habang inaayos ang magamit ni Miguel may nakita siyang isa pang maliit na sulat, nakaligtaan niya ito. "Para kay inay, kung binabasa niyo po ito inay, marahil ay nakita na po tayo at marahil nakaalis na rin po ako. Huwag po kayong malulungkot, masaya po ako. Dahil sa huli nakita po tayo." Nagpatuloy ang sulat, "Inay, may isa po akong hiling, ang maging masaya po kayo. Huwag na po kayong malungkot dahil sa akin. Sa halip magsimula po kayong ng bago, palagi ko po kayong babantayan. At sa dulo P.S. Inay, sobrang ipinagmamalaki ko po na naging anak niyo ako. Makita po tayo sa susunod na buhay." Umiyak si Maria habang binabasa ang sulat, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan kundi luha ng pasasalamat dahil ipinagmalaki siya ni Miguel at hanggang sa huli inalala siya. Nang hapong iyon 2:02. Sa unang pagkakataon ngumiti si Maria. Tumingala siya sa langit at sinabing, "Miguel, anak, susubukan ni inay na magsimulang muli. Tulad ng gusto mo. At araw-araw sa oras na ito alalahanin ko ang masasayang alaala natin." Isang mainit na sinangang araw ang tumama sa kanya. Tila sinasabi ni Miguel, "Tama yan inay." Tumayo si Maria mula sa upuan at bumalik sa trabaho. Hindi na mabigat ang kanyang ngahakbang. Nangungulila pa rin ngunit ang pangungulila ay hindi na siya sinisira. Sa halip naging lakas niya ito para mabuhay. Isang buwan ang lumipas, dinala ni Maria ang isang maliit na sobre sa kolumbarium ni Miguel. Nakasulat dito, "Para sa aking anak, mahal kita." Nasa loop ang kwintas na gawa sa kabibe na ginawa ni Miguel para sa kanya nung bata pa ito. Itinago niya iyon sa loop ng 22 taon. "Miguel, ito yung ginawa mong kwintas. Ibinabalik ko nasa iyo. At salamat. Salamat sa pagiging anak ko." Inilagay ni Maria ang sobre sa harap ng urna ni Miguel at ngumiti. At dahan-dahan siyang umalis. Hindi siya lumingon. Oras na para sumulong. Mula nun nagsimula ang bagong buhay ni Maria. Nangungulila pa rin kay Miguel ngunit ang pangungulila ay naging lakas niya para mabuhay. At tuwing 2:02 hapon ngumingiti siya habang nakatinggala sa langit. Dahil naniniwala siyang binabantayan siya ni Miguel mula roon, ang kwento ni Maria at Miguel ay nag-iwan sa atin ngang malalim na tanong. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Maria, anong pipiliin mo? Mananatili ka bang nakakulong sa nakaraan sa loop 22 taon? O hahanapin mo ang lakas loop na sumulong sa kabilangang sakit? Minsan ang bagay na pilit nating pinoprotektahan ay nagdudulot ng mas malalim na sugat. Mali ba ang pagtatago ni Maria na katotohanan o iyon ba ang pinakamahusay na magagawa niya sa sandaling iyon? Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa muling pakikita ng mag-ina. Ito ay kwento tungkol sa pagpapatawad at kung paano ang pag-ibig ay kayang lampasan ang panahon at distansya. Tulad ni Miguel na hindi nagtanim ng galit sa kanyang ina, ang tunay na pag-ibig ay naunawaan at tinatanggap ang lahat. Lahat tayo ay may masandaling gusto nating mapatawad at kailangang magpatawad. Sino ang kailangan mong patawarin ngayon at kanino ka dapat humingi ng tawad? May mga pamamaalam na hindi katapusan kundi isang bagong simula. Tulad ni Maria, huwag tayong manatili sa sakit ng nakaraan. Sa halip yakapin natin ang magagandang alaala kasama ang minamahal at sumulong. Kung naanting ng kwentong ito ang iyong puso, mag-subscribe sa channel na Bulong ng Kaluluwa at i-click ang like button. At para may bahagi ang inspirasyong ito sa mas marami, paki-click din ang share button. Huwag kalimutang sabihin ang mahal kita sa mga taong mahalaga sa iyo.